po ulit, I would like to take you back here mga kapatid in the book of Philippians. So makikita niyo po sa screen, dito po sa aklat ng Filipos, Kapitulo 3, versikulo 10. At limahin po natin na maigi ang kahulugan ng talata po na ito kung bakit nasabi po ni Pablo dito ho sa versikulo 10 ng Filipos 3. Ang sabi ho dito, nais ko ngayon na higit pang makilala si Kristo. Yan ho ating aalamin. Bakit po nasabi ni Pablo po dito sa versikulo 10, nais ko ngayon na higit pang makilala si Kristo. Okay? Because tatlong bagay ho yan mga kapatid. Kasama din po dito yung maranasan ang kapangyarihan ng muli niyang pagkabuhay. At kasama rin po dito yung makabahagi sa mga paghihirap niya at matulad sa kanya sa kamatayan po niya. So, apat na bagay po ang makikita po natin dyan. Ngunit po, ang ating tatalakayin po muna is the first phrase. Nais ko ngayon na higit pang makilala si Kristo. The question might be, bakit po ito naging salita po ni Pablo sa iglesia po in Philippi? Noong naisulat po ito mga kapatid, posible na yung dating time na naisulat po ang aklat ng Filipos may have been around 61 AD. At maari na isulat po ni Pablo po ito nung siya po ay nasa Roma. At nung sinusulat po niya ito, ang nasa isip po niya ay yung pasasalamat po sa Diyos dahil po sa iglesia sa Philippi. Sapagkat sila ay isang iglesia na matulungin, sila ay isang iglesia na talagang tapat sa salita ng Diyos. At hindi lamang po yan, pero may mga kalaban din po ang mga Kristiyano sa panahon po na naisulat po ni Pablo ho ito. At yung mga kalaban po na yan ay mababasa po natin dito po sa versikulo 1. Kung itataas po natin ang basa, dito po tayo sa versikulo 1. Sabi po dito sa versikulo 1, basahin ko lamang po. Ang sabi po, ngayon, mga kapatid, magalak kayo sa Panginoon. Amen? Hindi ako magsasawang sabihin ito ng paulit-ulit dahil para ito sa kabutihan ninyo. Mag-ingat kayo sa mga Hudyo na namimilit na tuliin ang mga hindi Hudyo. So sino po yung mga naging not necessarily kalaban sa laman but rather kalaban sa espiritual? Sabi ng Biblia, sabi po ni Pablo, mga Hudyo na namimilit na tuliin ang mga hindi Hudyo. Amen? So this means yung mga kalaban sa doktrina ng mga Kristiyano sa panahon po ni Pablo dito sa Philippi ay yung mga Hudyo na Judaizers. Pag sinabi po mga Judaizers, hindi po sila nagkakalayo sa mga Pariseo. Ito po yung mga reliyosong Hudyo. At ang kanilang mga katwiran at pananaw is that maliligtas ka at magiging matuwid ka sa harapan ng Diyos pag ikaw ay nagpatuli. Ikaw ay maliligtas kung ikaw ay gagawa ng mga maraming mabubuting gawa. Kaya sabi ni Pablo, mag-ingat kayo sa mga Hudyo na namimilit na tuliin ang mga hindi Hudyo. Sapagkat ang kanilang ugali, kung ipagpapatuloy po natin ang basa, mga asal hayop sila at gumagawa ng masama. Now, bakit po sila itinuring ni Pablo mga asal hayop? Sapagkat ang isang hayop, mga kapatid, sa panahon po na yon, wala po sila pinipili na kakainin. Kahit ito ay nabubulo, kahit ito po ay patay, gagawin po nila ang nais po nilang gawin para lang makakain. Ganon din ang mga Hudyo na binabanggit po ni Pablo. Wala silang pakialam kung yung mga Kristiyano, kung sino man ang kinakausap, nais po nila na lasunin kahit sino man sa pamamagitan ng kanilang maling doktrina. Amen? Ngunit, ang sabi po ni Pablo po dito, kung ipagpapatuloy po natin ang basa, sabi po niya dito, ngunit tayo ang totoong tuli.
Ano po ba ang ibig sabihin po nito mga kapatid? Tayo ang totoong tuli. This means yung mga Hudyo na nagmamalaki at pinagmamalaki nila na sila ay tunay na Hudyo sapagkat sila ay tinuli, and the meaning po ng tuli sa lumang tipan is, sa panahon po ni Abraham, pag ikaw ay nagpatuli, this means may relasyon ka sa Diyos. Okay? Yun po ang simbolo ng pagtutuli sa lumang tipan. Ngayon, nasabi po ni Pablo, ngunit tayo ang totoong tuli. Ano po ba yung totoong tuli? This means sa espiritual. Dahil na bago ang ating buhay sa Panginoon, dahil na bago ang ating puso, yon ang tunay na kahulugan ng pagtutuli. Amen? So, malinaw po ba mga kapatid? Alright, so pagpatuloy po natin ang basa. Ano po ba ang tunay na kahulugan ng pagtutuli? Dahil sumasamba tayo sa Diyos sa tulong ng banal na Espiritu at ipinagmamalaki ang ginawa ni Kristo Jesus. So kung ikukumpara po natin ang pinagmamalaki ng mga Hudyo sa pinagmamalaki po ng mga Kristiyano, malaki ho ang kanilang differences. Ang pinagmamalaki po ng mga reliyosong Hudyo is yung kanilang pagtutuli, yung pagiging religyoso, at yung mga mabubuting gawa po nila na sa kanilang pananaw, yung po daw ang magdudulot ng kanilang kaligtasan. Ngunit po, sabi ni Pablo, ang tunay na pagsamba, ang tunay na pagiging Kristiyano, ang tunay na may relasyon sa Diyos, sinasamba natin ng Diyos sa tulong ng banal na Espiritu at pinagmamalaki natin ang gawa ni Kristo. Ano po ba yung gawa ni Kristo? Yung gawa ni Kristo is nung siya ay naipako sa krus. Amen? Yun ang gawa ni Kristo. So, dahil niligtas po tayo sa pamamagitan ng kanyang biyaya at hindi sa ating mabubuting gawa, yon ang ating pinagmamalaki. Yung gawa ni Kristo at hindi po yung gawa ho natin. Okay? So, mabigat po yung sasabihin po ni Pablo dito po sa versikulo 4. Dahil, sabi nga po ng mga reliyosong Hudyo, pinagmamalaki po nila ang kanilang pagiging Hudyo, pinagmamalaki po nila ang pagiging religyoso nila at yung kanilang pagkatuli. Ngunit sabi po ni Pablo sa versikulo 4, kung sa bagay, meron akong maipagmamalaki kung ang pagsunod sa mga seremonya ang pag-uusapan. Kung iniisip nino man na may katwiran siyang magmalaki sa mga bagay na ito, lalo na ako. So ano po ba ang pinagmamalaki ni Pablo kung doon po siya pupunta? Sabi po sa versikulo 5, sapagkat noong 8 araw pa lamang ako ay tinuli na ako, which was a big deal sa mga Hudyo. Because sa lumang tipan, ang isang evidence na ikaw ay may covenant with God, on the 8th day, ang lahat ng mga bagong pinanganak na lalaki ay dapat tuliin on the 8th day. So naranasan po ni Pablo yan. Then he says, isa akong Israelita na mula sa lahi ni Benjamin. Now kung maitatanong po natin, bakit pa sinabi ni Pablo na galing po siya sa lahi ni Benjamin? Di po ba sa lumang tipan mga kapatid? May 12 tribo ang Israel. Kasama po dyan ang Huda, kasama po dyan ang Benjamin, kasama po dyan ang Dan, kasama po dyan marami, we could say. Ngunit sabi po niya, ako ay nanggaling sa lahi ni Benjamin. Bakit po niya binanggit yung tribo ni Benjamin? Sapagkat sa mga Hudyo, at kung babasahin niyo rin po ang lumang tipan, pinagmamalaki ng mga Hudyo na kung sila ay nanggaling sa lahi ni Benjamin, pinagmamalaki po nila ito because of the fact sa lumang tipan, ang nanatiling tapat na tribo kay Haring David ay ang tribo ng Benjamin or the tribe of Benjamin. The tribe of Benjamin, out of all the tribes of Israel, ang nanatiling tapat kay Haring David. And therefore, pinagmamalaki ng mga galing sa lahi ni Benjamin yung pagiging part of the Benjamite tribe because of the fact yung reputation ng tribo ng Benjamin sa lumang tipan
was faithfulness kay Haring David. So pagpatuloy po natin ang basa. Kaya kung pagiging tunay na Hudyo ang pag-uusapan, talagang tunay akong Hudyo. Amen? So, basahin naman po natin ang versikulo Gs para maliwanagan po tayo lalo kung bakit sinabi po ni Pablo dito in verse 10, nais ko ngayon na higit pang makilala si Kristo. The question might be this evening, what does it mean mga kapatid na makilala si Kristo? Pag sinabi po ba yung word na makilala, does this mean sa isipan lamang? Does this mean na narinig ko lamang ang pangalan ni Kristo and therefore kilala ko na siya? Bakit po nasabi ni Pablo, nais ko ngayon na higit pang makilala si Kristo? The reason why sinabi po niya ito is because ang lahat ng pinagmamalaki ng mga Hudyo at ang lahat dati na pinagmamalaki po ni Pablo, sabi po niya, ang lahat ng bagay na yan na dati kong pinagmamalaki ay walang kabuluhan nung nakilala ko si Kristo. So this means ang lahat ng mga makamundong bagay, ang lahat ng mga bagay sa laman, ang lahat ng bagay na temporal, nung nakilala ko si Kristo, nung naranasan ko si Kristo, nung niligtas ako ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang biyaya, ang lahat ng aking pinagmamalaki noon ay bali wala na sa akin ngayon. Dahil nais ko ngayon na higit pang makilala si Kristo. Now, sa lumang tipan mga kapatid, kung babasahin po natin dito muna, wag muna po tayo pupunta sa lumang tipan, pero papakita ko po on the screen. Sa wikang English, in Philippians 3 verse 10, sabi po dito, that I may know Him. Yun ang sabi ni Pablo. Nais ko ngayon na makilala si Jesus. Sa English, that I may know Him. The question might be, ano po ba ang ibig sabihin po ng know sa mga Hudyo? Dahil Hudyo si Pablo, Hudyo din ang mga kausap ni Pablo, at Hudyo din ang nire-rebuke ni Pablo kung mababasa po nila ang letter po ni Paul. Ang ibig sabihin po ng word na know, or we could say makilala, okay? This word know right here, or makilala, sa lumang tipan, it is a reference to personal, intimate relationship. Isang malalim and personal, intimate na relasyon. Yun ang ibig sabihin po ng know sa lumang tipan. Ang magandang halimbawa po sa wikang English, kung babasahin po natin dito ho, sa aklat ng Genesis, Kapitulo 4, babasahin ko po sa inyo, Genesis, Kapitulo 4, ang sabi po ng Biblia po dito, now the man, referring to Adam, had relations with his wife Eve. Now kung ginagamit niyo po ang King James, kung titignan po natin dito po sa King James ng Genesis chapter 4, ang sabi po dito, and Adam knew Eve his wife. Di po ba? Kanina nabasa po natin sa Pilipos 3G sa wikang English, nais ko ngayon na makilala si Kristo, that I may know Him. Pero in the King James Version sa English, and Adam knew Eve, his wife. So pag ginagamit po yung word na makilala or nakilala or the word know or knew, minsan sa lumang tipan, ang kahulugan po nito is intimacy or a deep relationship with someone. In this case, nung sabihin po ni Pablo dito sa Pilipos 3G, nais ko ngayon na higit pang makilala si Kristo. This is not referring po sa pag-iisip. This does not mean na nakilala ko lamang si Kristo sa aking pag-iisip o narinig ko lamang ang kanyang pangalan. Pero ang kahulugan ng word na makilala, it means nais ko ngayon na maging malalim ang aking relasyon ko kay Jesus. Na maging malalim ang pagmamahal ko
kay Kristo Jesus, na maging malalim ang aking pagkaunawa sa persona, pagka-Diyos, pagkatao at gawa ni Kristo sa krus para sa aming mga makasalanan. Yun ang ibig sabihin po ni Pablo nung sabihin po niya na nais ko ngayon na higit pang makilala si Kristo. Now, the question might be, bakit napaka-importante na makilala po natin si Kristo on a very intimate, very deep, very personal level? Is because of the fact, mga kapatid, pag tayo ho ay dumaranas ng mga pagsubok, pag tayo ho ay nakakaharap ng mga matitinding paghihirap, pag tayo ho ay sinusubukan ng mga trahedya, pagsubok at pati na rin po si Satanas, it is our relationship with Christ ang magpapatibay ho sa atin. It is our relationship with Christ ang magpapalakas ho sa atin. It is our relationship with Christ na magpapabago sa ating buhay. Yan ang magbabago sa ating pag-iisip. Yan ang magbabago sa ating pananaw. Yan ang magbabago sa ating pag-uugali. Dahil nung sabihin ni Pablo na ang lahat ng dating kong pinagmamalaki ay baliwala na sa akin sapagkat nais kong ngayon na makilala pang masigit si Kristo. This goes to show us that a deep personal relationship with Christ will help our Christian walk become stronger. Di po ba mga kapatid, nasabi ko po sa inyo dati na tayo ho ay may darating na panahon na hindi po tayo magkakatipon-tipon sa pisikal. Natatandaan niyo po nung a few Sundays ago na what if, mga kapatid, na magsara ang mga iglesia? What if, mga kapatid, magsara ang mga Bible studies at hindi na magpatuloy ang ating pagtitipon sa pisikal? Mananatili pa rin po ba tayo malakas? Mananatili pa rin po ba tayo na we could say solid, and we could even say strong in the Lord? Tayo pa rin po ba ay magpapatuloy sa Panginoon pag sinarado na ang mga iglesia? Ngayon, nararanasan po natin minsan yung panghihina, nararanasan po natin minsan yung kalungkutan, nararanasan po natin minsan yung mag-isip in a very negative way. Ngunit, nung sabihin ni Pablo, nais ko ngayon na higit pang makilala si Kristo, when one personally experiences and knows Christ deeper, yung kalungkutan ay napapalitan ng kagalakan. Dahil nakikilala po natin lalo si Kristo. Ang ating kalungkutan, ang ating mga maling pag-iisip ay napapalitan ng tamang pag-iisip. Dahil lalo po natin nakikilala si Kristo. Minsan naiisip po natin, Panginoon, kung ikaw talaga ang may hawak ng lahat ng bagay, bakit niyo po pinahintulot na mangyari ito sa akin? Bakit ko nararanasan ngayon kalungkutan, yung panghihina? At ito ang dahilan, mga kapatid, kung bakit ipinahintulot ng Diyos na maranasan po natin yung mga ganyang klaseng pagsubok at panghihina. Dahil kung babasahin po natin dito, sa aklat ng 2 Korinto, aking pububuksan, 2 Korinto, Kapitulo 12, at simulan po natin ang basa dito po sa talatang 7, verse 7, ng 2 Korinto, Kapitulo 12, versikulo 7. Ito po sinasabi, para hindi ako maging mayabang dahil sa mga kamanghang-manghang ipinakita ng Diyos sa akin, binigyan ako ng isang kapasanan sa katawan, or thorn in the flesh. Sabi po niya dito, hinayaan ng Diyos na pahirapan ako ni Satanas. So sino po ang nagpahintulot? Napahirapan po si Pablo? Sabi ng Biblia, hinayaan ng Diyos na pahirapan ako ni Satanas sa aking kapansanan para hindi ako maging mayabang. Verse 8, 3 beses akong nakiusap sa Panginoon na alisin ito sa akin. Ngunit, sinabi ng Panginoon sa akin, sapat na sa iyo ang aking biyaya. Dahil ang kapangyarihan ko'y
nakikita sa iyong kahinaan. Kaya buong galak akong ipinagmamalaki ang aking mga kahinaan nang sa ganon ay laging kong maranasan ang kapangyarihan ni Kristo. Amen? Malinaw po ba mga kapatid? Ikumpara po natin ang ikalawang Korinto 12, versikulo 9 sa Pilipos 3. Balikan po natin. Sa Pilipos 3, ano po ba nais ni Pablo? Sabi po niya, nais ko ngayon na higit pang makilala si Kristo. So ano po ba ang ipinahintulot ng Diyos para makilala ni Pablo si Kristo ng lubusan? Sabi po sa ikalawang Korinto 12, versikulo 9, sabi po niya, nang sa ganon ay lagi kong maranasan ang kapangyarihan ni Kristo. Dahil dito, maligaya ako sa aking kahinaan, sa mga panlalait sa akin, sa mga pasakit, panguusig, at sa mga paghihirap alang-alang kay Kristo. Sapagkat kung kailan ako mahina, saka naman ako pinalalakas ng Diyos. Now, maitanong ko po sa inyo mga kapatid, sino po dito may nais na makilala po ng mas higit pa ang ating Panginoon Hesukristo? Taas po ng kamay. Ako po. Amen? So, dahil nagtaas po tayo ng kamay, ang second question naman po ay ito. Nakakaranas po ba kayo ng mga paghihirap sa ating panahon at oras? Itaas po natin ang kamay. Nakakaranas po tayo. Di po ba? So, tulad po na sinabi ni Pablo, nais kong makilala si Kristo. So ano po yung pinahintulot ng Diyos para maranasan, makilala po ni Pablo si Kristo? Yung mga paghihirap. Ngayon po, nakakaranas po tayo ng paghihirap. Wala po tayong church service physically. Amen? Tapos po, minsan hindi pa tayo nagkikita-kita. So, nakakaranas po tayo ng mga paghihirap. Pero the question is, bakit pinahintulot ng Diyos na mangyari ho ito? Naku, wala na iglesia. Hindi na namin makakausap si Brother June. Hindi na namin makikita sila Mama Tess. Hindi na namin makikita si Sister Helen, si Brother Nelson, si Pastor. Paano na yan? Kaya pinahintulot ng Diyos na mangyari ho yung mga ganitong klaseng bagay para kahit mawala kahit sino man, dumepende po tayo lalo sa Panginoon. Mawala ang lahat ng tao. Isara ang lahat ng iglesia. Pero yung matutunan po natin na dumepende sa Diyos kahit meron o wala, may tao man wala, may pagkain man wala, may pera man o wala, I can do all things through Christ that strengthens me. At doon po natin natitiyak sa ating sarili sa pamamagitan ng pagbabasa at pag-aaral ng Biblia na nakikilala po natin ang Panginoon. Bakit ho? Dahil kung kilala natin ang Panginoon, lalo po tayo dapat magalak, knowing na ang lahat ng bagay na nangyayari sa ating mundo ay ipinahintulot ng Diyos para malugod ang Panginoon sa ating kahinaan at maipakita po niya sa oras na tayo ay nangihina ang kanyang perpektong kalakasan na nagpapalakas sa atin. Kaya sabi ng Biblia po dito, sabi po ng Biblia in the next chapter ng Pilipos, napakaganda po nito mga kapatid, Pilipos 4, actually Pilipos 3 pala, I'm sorry, Pilipos 3, at dito po tayo sa versikulo 12. Yan, 12. Dito po tayo sa versikulo 12. Hindi ko sinasabing nakamtam ko na ang lahat o kaya'y naging ganap na ako. Sa halip, patuloy akong nagsusumikap para makamtam iyon. Dahil ito ang layunin ni Kristo Jesus nang tawagin niya ako. Mga kapatid, hindi ko sinasabing naaabot ko na ang ganap na buhay. Ngunit ito ang ginagawa ko ngayon. Kinakalimutan ko na ang nakaraan at pinagsisikapan kong makamtam ang nasa hinaharap. So, hinto muna po tayo dito. Ano yung ibig sabihin po ni Pablo? Nung sabihin po niya, kinakalimutan ko na ang nakaraan.
This is referring po sa buhay po natin na dati po natin pinagmamalaki na hindi naman nalulugod ng Diyos. At dahil nakilala ni Pablo si Kristo, yung kanyang nakaraan na buhay, sabi po niya, aking kinakalimutan na. At pinagsisikapan ko, makamtam ang nasa hinaharap. At sino po ba ang sa kanyang harap o harapan? Walang iba kundi si Kristo. Yun ang nais po niya makilala. At yun ang nasa harap ni Pablo. Kaya pagdating po sa 14, tulad ng isang manlalaro, nagpapatuloy ako hanggang makamtam ko ang gantimpala na walang iba kundi ang pagtawag sa akin ng Diyos na makapamuhay sa langit sa pamamagitan ni Kristo Jesus. So if we go to the next chapter, napakaganda po nito, in the next chapter, chapter 4, versikulo 12, ipagpatuloy po natin, versikulo 12 ng Pilipos 4, marunong akong mamuhay sa hirap o ginhawa. Tandaan po natin yan mga kapatid. Marunong akong mamuhay sa hirap o ginhawa. Natutunan ko, you see that word? Natutunan ko na ang lahat ng ito, kaya maging anuman ang kalagayan ko. Ano po ba ang kalagayan po natin mga kapatid? Ginhawa po ba o hirap? Sabi ng Biblia, natutunan ko ang lahat ng ito. Kaya maging anuman ang kalagayan ko, busog man o gutom, sagana o salat, kontento pa rin ako. Bakit po? Verse 13, kaya kong harapin ang kahit anong kalagayan sa pamamagitan ng tulong ni Kristo na nagpapatatag sa akin. Amen? Dahil po mga kapatid, dahil po nakilala ni Pablo si Kristo, dahil yun ang nais ni Pablo, makilala ko si Kristo, nakilala nga po niya talaga si Jesus. Nakilala po niya ang Panginoon sa in the midst of suffering and pain, nandun ang Diyos. Nakilala po niya ang Panginoon na kahit siya ay naghihirap, kahit siya ay hindi nakakaranas ng ginhawa at times, si Kristo ang nagpapatatag sa kanya. Nakilala po niya ang Diyos. But how about for us mga kapatid? Pag tayo po ba ay nasa gitnaan ng paghihirap, nakikilala pa rin po ba natin ang Panginoon na He has everything under control? Or nagdududa po tayo, nag-iisip po tayo na siguro God is not in control, walang mangyayari sa akin, baka hindi na magbabago yung aking situation. Ang kahulugan mga kapatid of truly knowing Christ is this: in the midst of heartache and pain, we know that Jesus Christ is in control of everything. Alam po natin ang lahat ng bagay na nangyayari sa ating buhay ay ipinahintulot ng Diyos para makilala po natin lalo si Kristo. Tandaan po natin yan mga kapatid. Sabi nga po ni Pablo, pag ako ay nanghihina, doon pinapakita ni Kristo na siyang nagpapalakas sa akin. Paano po natin makikilala na si Kristo ay nagpapalakas kung hindi muna po tayo magiging mahina? Paano po natin makikilala na si Kristo ay nagpapala pag tayo ho ay walang-wala na? Paano po natin makikilala na si Kristo ay tapat kung hindi niya muna ililigtas ang mga pamilya, kamag-anak, kaibigan po natin na hindi pa ligtas? He wants to show these things in the midst of our weaknesses and trials. Kaya ano po sabi ni Santiago, yung stepbrother ni Kristo? Magalak kayo mga kapatid, pag kayo ay dumaranas ng mga iba-ibang klase, mga pagsubok. Amen? Bakit po niya sinabi na magalak po tayo? Ito ang rason. Basahin po natin. Dito po sa aklat ng Santiago. Santiago, dito po tayo. Santiago, Kapitulo 1, versikulo 1. Basahin po natin.
Pag sinabi Santiago, mga kapatid, Santiago is the half-brother of Jesus Christ. Tandaan po natin yan. Mula kay Santiago, na lingkod ng Diyos at ng Panginoong Hesukristo, mahal kong mga mananampalataya na nagsipangalat saan man sa mundo. Verse 2, mga kapatid, maggalak kayo sa tuwing dumaranas kayo ng mga ginhawa. Yung po ba sinasabi ng Biblia, mga kapatid? It says, nang makaranas kayo ng mga pagsubok. At ano po ba ang dahilan kung bakit po dapat tayong magalak? Sapagkat alam ninyong nagdudulot ito, ang alin po? Ang pagsubok ng katatagan sa iyong pananampalataya. Verse 4, kaya tiisin. Hindi po sinabi magreklamo, magdabog, maging malungkot. Sabi ng Biblia, tiisin ninyo ang mga pagsubok upang maging ganap at walang anumang pagkukulang ang buhay nyo. Amen? Taas po ng kamay. Ilan po sa atin ay may kulang po sa ating spiritual? Ako, magkataas po ng kamay. Amen? Pag hindi po tayo nagtaas ng kamay, ewan ko na lang po. Mga perpekto ang kausap ko po niyan pag ganon. So lahat po tayo may pagkukulang po sa ating buhay. Sabihin na po natin, Pastor, kulang po ako sa pagiging patient. Kulang po ako sa panalangin. Kulang po ako sa tiwala sa Diyos. So ano po yung gagawin ng Diyos para matugon yung mga kahinaan po na yan? At yung mga pagkukulang po na yan? Magbibigay po siya ng situation sa ating buhay para malaman po natin kung saan po tayo nanghihina. Kasama din po yan, mga kapatid, in the very phrase that I may know Christ. Pag nakikilala po natin si Kristo, nakikilala at nakikita din po natin kung saan po tayo mahina. Pag hindi natin nakikilala si Kristo, hindi natin nalalaman kung saan tayo nanghihina, kung saan tayo nagkukulang, sapagkat si Kristo ang larawan ng Diyos, siya din ang tema ng Biblia. At pag pinag-aaralan natin ang Biblia, ito ay ating salamin sa ating spiritual. At ang salita ng Diyos bilang isang salamin sa ating spiritual, ang nagpapakita ho sa atin kung saan ho tayo nangihina, nagkukulang, at kung kailan o kung saan banda na dapat palakasin ang ating pananampalataya. Kaya, I encourage you, mga kapatid, dahil kanina nagtaas po tayo ng kamay, Pastor, nais ko pong kilalanin si Kristo. Okay. Dahil nais po natin makilala si Kristo, pag tayo ho ay nakakaramdam ng kahinaan, manalangin na po tayo. Huwag mo na ikimkim, huwag ka na magdabog, huwag ka na magreklamo, huwag tayo magbigay ng space para kumilos pa ang diablo, but rather cast your cares upon Him because He cares for you. At doon po natin pinapakita sa Diyos na talagang kilala natin ang Diyos because of the fact, kung kilala natin ang Diyos, tatakbo po tayo sa Kanya. Panginoon, nakakaramdam po ako ng kahinaan. Kunin niyo po ang aking kahinaan, O Diyos. Tulungan niyo po ako na mapagtagumpayan ko po ang mga kahinaan na yan. Kasi ang pag-iisip, isip po tayo ng isip ng negative. Walang naidudulot ng maganda po yan, mga kapatid. Kung magrereklamo man po tayo, hindi rin magpapalakas po sa atin yan. Hindi nagpapalakas po yan sa atin. Yung magreklamo. At ang delikado pa po nito, kung tayo ho ay nagkukulong sa kwarto at hindi natin kinakausap ang Diyos, nakakapasok at nakakagawa pa si Satanas. Kaya ang tao na nagsasabi, nais kong kilalanin si Kristo. Because you know Christ, you know that every trial that comes your way, Christ allowed it para dumipende po tayo lalo sa Kanya. Pag nakilala natin si Kristo, mawawala ang takot. Pag nakilala po natin si Kristo, na mas higit pa, ang takot ay nagiging galak. Ang kalungkutan nagiging galak. Ang stress nagiging kapayapaan. Sapagkat
kilala natin ang ating Panginoon. At pag kilala natin ang ating Panginoon, this means, kilala din natin kung sino ang tumawag sa atin at kung sino ang nag-aalaga sa atin. Mga kapatid, sa gabi po nito, kilala niyo po ba kung sino ang nag-iingat at nag-aalaga sa inyo? Si Jesus. Sabi ng Biblia, hindi kita iiwanan, hindi kita pababayaan. Sabi ni Haring David, naranasan ko maging bata at naranasan ko na rin maging matanda. Pero kahit kailan, mapabata, mapamatanda, hindi ko pa nakikita na pinabayaan ng Diyos ang sino man na nagtitiwala sa Kanya. Kaya panandalian lamang mga kapatid ang ating nararanasan. Pero dahil kilala natin ang Panginoon, ang lahat ng pagsubok, ang lahat ng ating nararanasan, ipinahintulot ng Diyos upang maging matatag at maging mas malapit pa po tayo kay Kristo at lalong dumipende sa Kanyang salita. Kaya take advantage of this time mga kapatid, nang maglaan ng oras sa Panginoon. Take advantage of this lockdown na magbabadlalo sa panalangin, na magbabadlalo sa salita ng Diyos, magkapag-fellowship. Isipin niyo rin po mga kapatid, kung nagkakaroon ng lockdown at may mga mahal po tayo sa buhay na sa loob ng ating tahanan, yan ay isang paraan din na binigay sa atin ng Panginoon upang bahagiin po sila. Kaya take advantage of that. Because kung nagkukulang po tayo sa family time, ipinahintulot na rin po ng Diyos yung lockdown para magkaroon ng matibay na relasyon with our families, to which yan din ay magiging tulay na makapasok ang salita ng Diyos. At paano natin nalalaman yung mga bagay na yan? Dahil sabi ng Biblia, sabi ni Pablo, nais kong makilala na masigit pa ang aking Panginoon. To know Christ is to know the things of God, and to know the things of God leads to a life that is strong in the Lord. Alam niyo po, malawak po ang versikulo 10 ng Pilipos 3, pero mukhang dito na po tayo magtatapos mga kapatid. And then we will enter na po sa ating exhortation, questions and answers. Pero sa gabi po nito nawa, meron po tayo napulot na aral that to know Christ is to know joy. And to know Christ is to know that everything that happens in our world is for God's purpose at para sa ating ikabubuti. And you can only know that when you know Christ. Kaya sa gabi po na ito, purihin po natin ang Panginoon. And ang magiging closing prayer po natin is Sister Anna. Kapatid na Anna, if you can do the closing prayer, and then papasok na tayo pagkatapos ng prayer mo sa questions and answers and fellowship. Thank you, kapatid. Excuse me. Sister Anna, yung mic mo. Mukhang di niya ma-mute. Brother June, if you can do the closing prayer po, that would be great. Thank you. Ama, salamat po sa gabing ito. Salamat po sa inyong mabuting salita, Panginoon, sa pamagitan na mga taong ginagamit mo, sa aming mga pastor, Panginoon. Salamat po sa mga mabuting balita niyo na, Panginoon, na nagpapatuloy na nagpapalakas sa amin na tunay na isang pagkain para sa aming kaluluwa, Panginoon. Salamat po, Panginoon, po sa inyo at gayon din po sa mga aming mga kapatiran naway mabigyan sila ng liwanag, Panginoon, at may natutunan sila sa inyong mabuting salita. Maraming salamat po, Panginoon ko, sa inyong biyaya. Ito po aming dalangin sa pamamagitan ng anak na si Jesus. Amen. Salamat po, Brother June. All right, praise God. Mga kapatid, may mga katanungan po ba tayo? Pwede na po natin i-unmute ang ating mga mics. At ngayon magkaroon na po tayo ng fellowship. Dahil namimiss ko po ang mga boses po ninyo at yung mga nakatago po dyan, hindi ko po kayo makita. Hi, Mama Tess! Mga kapatid, magpakita kayo.
Ang dilim-dilim mo, Brother June. Nakapatay yata po. There you go. Sa inyo po mga kapatid ang mga camera po ninyo. Hindi na nga po tayo nagkikita eh. Pati ba naman po sa Zoom, hindi na naman po tayo nagkikita. Nahihiya sila. Huwag kayo gumaya po sa akin. Gumaya po sa akin. Meron Uy, naman kita po, kita po. Teka lang po, nag-ano yun. Okay, church, unmute your mics again. Hello. Naka-unmute naman. There you go. Unmute daw? Mute. There, Unmute? Sino po dito may tanong po? Ano po yung tanong po ninyo? Mama Tess, hindi po kita marinig. Naka-mute po mic ninyo. Pindutin niyo po yung unmute. Tanungin niyo po kay Kuya Kit. Wala pa po, Mama. Wala pa. Wala pa po yung sound. Mga kapatid, nasaan po kayo? Salamat po. Uy, Makakatanong pa kayo. Okay, thank you ah. Ayun, ayun. Ah, Hindi po namin kayo. ano sabi ni Kit? Yes. Ay, salita ko. Tuwa-tuwa ako. Tuwa-tuwa ako na nakapag-join ako. Hindi ako marunong mag-ano